Magandang araw, kaibigan. Happy Easter. Naway nasa mabuti kang kalagayan, nakapagpahinga, na-recharge at ngayon ay buong tapang nahaharap muli sa mga laban sa buhay. Basahin natin ang Ebanghelyo ngayon. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sapaanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita si Jesus at nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Sa Ebanghelyo kahapon, tampok ang kwento na ninakaw at itinakas ng mga alagad ang katawan ni Jesus upang kontrahin ang katotohanang siya ay muling nabuhay. Ngayon naman, heto si Maria Magdalena. Hinahanap ang bangkay ni Jesus sa akala niya ay isang hardinero. Ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus laban sa kasinungalingan na siya ay namatay at nananatiling patay. Ang katotohanan na tapos na ang boxing. Panalo na si Jesus at kasama tayo sa panalong ito. Laban sa kasinungalingan, drama lang lahat yan. Makasalanan ka pa rin at wala kang pag-asang magbago. Tapos na ang Kwaresma. Naway nakapagmilay at nakapagkumpisal tayo. At nitong Easter Sunday, nag-renew tayo ng pananampalataya sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Balik na tayo ngayon sa ating mga trabaho. Babalik ka rin ba sa iyong mga dating gawi? Sa mga kasalanang kamakailan lang ay marahil ay kinumpisal mo. Kaibigan, yan naman ang kwento ng ating laban. Malaking biyaya sa atin ang mga tradisyon, ritual at sacraments tuwing Kwaresma at Holy Week. Ngunit ang nais ng kalaban ni Satanas ay manatiling ritual lamang ang mga ito sa ating buhay. Di ka naman talaga nagbabago. Nagpakitang tao ka lang dyan sa iyong pagluhod-luhod sa bisita iglesia para lang may magandang post ka sa FB mo. Ilang araw lang, babalik ka rin sa mga paborito mong kasalanan. Enjoy na enjoy ka kaya sa mga chismisan nyo tuwing break time. Yung mga pinapanood mong kung ano-ano dyan sa cellphone mo o sa laptop mo, babalikan mo rin yan. Yan ang bulong ng kalaban. Kasi nga, taon-taon naman yan. Taon-taon naman ganyan ang nangyayari. Pero kaibigan, naniniwala ako na iba ang taon na ito. Dahil ngayon, narito ka kasama namin sa landas ng pag-asa. Dahil ngayon, hindi lang tuwing linggo kung ikaw ay magdasal. Dahil ngayon, tinatawag ka ni Jesus sa iyong pangalan. Si Maria Magdalena, nakilala niya si Jesus nang tinawag siya sa kanyang pangalan. Bernard, Linda, Joey, Fe, Carlo, Irene, Brian, Sofia,
Ikaw na nakikinig ngayon at nagsisikap na sumunod sa Kanya, tinatawag ka rin ni Jesus sa iyong pangalan. Sa patuloy na pakikinig sa Kanya, na ating Raboni o Guro, at pagkilala sa Kanyang tinig ng katotohanan, yan ang susi ng tagumpay laban sa kasalanan. Si Maria Magdalena, sinabi sa kanyang mga kasamahan, nakita ko ang Panginoon. Naway tayo rin humayo at sabihin sa ating mga kasamahan, tigilan na natin ang chismisan. Kung gusto nyo pang ituloy, kayo na lang. Pare, huwag mo na akong sendan ng mga ganyang videos. Ayoko na ng mga ganyan. At pag nagtaka sila, naway sabihin mo rin, nakita ko ang Panginoon. Umanda ka dahil makulit ang kalaban. Kung sariling lakas lang ang iyong kakapitan, wala, bibigay ka. Ngunit kung kakapitan natin ang lakas ni Kristong nabuhay muli, tiyak ang iyong panalo. Ikaw ba ay na-bless? Like at share na. Ayain mo na lahat ng kaibigan at kamag-anak mo dito sa Landas ng Pag-asa.